Walang ay, no, no, do not say it. Do not say it. Do not. No. Piper, no. No. Hindi mo ma-achieve yung fine things in life because yung mindset mo kung paano mo tratuhin yung ibang tao is parang tini-take advantage mo lang sila. So, the universe will act na, okay, you are operating in negativity. Therefore, ito yung mirror, ibabalik ko rin lang yan sa'yo. Ayoko sabihin kasi ayoko mag-affirm ng mga ganyan. Ayoko talaga. Kasi na-witness ko na yun sa ibang mga tao din na laging ganun yung sinasabi nila. So, ang nangyayari, ganun din yung nagiging buhay nila. Hindi naman siguro tayo nabuhay para lang mag-intay ng emergency, no? Na parang paano pag bukas wala ka na, 'di ba? Okay, saan mapupunta yung lahat ng naipon mo? Maraming maraming swerte, maraming opportunities na para sa atin. It's just that tayo rin lang yung madalas na kumokontra. Sorry, nakalimutan ko. Pero if you get, kung nakuha mo, I mean, yun yung pinupunto ko. Na wala ka, shit. Sorry. 444, angel number 444. O, 'di ba nakikinig ka lang biglang na-sales talk pa kita. O, punta ka na sa ano, sa Lush. Hello. Hello. Video log. Eto. Alam mo ba yung feeling na galing ka sa komportable? Komportable yung buhay mo, walang nangyayaring masama, normal lang. Tapos, all of a sudden, bigla kang nakaranas ng hardships na hindi mo pa nararanasan ever. Medyo mataas ka before, bumagsak ka. Hindi naman sobrang bagsak na talagang parang pandrama na type of bagsak. Pero na-restrict yung buhay mo. Ganon. Nagkaroon ka ng malaking limitations. Ganon. Tapos, hindi mo na alam kung makaka-recover ka ba or hindi. Hindi mo alam kung saan yung direction mo. And then all of a sudden, some miracles happened. And then, nabuhayan ka uli ng loob. Tapos, dumating uli yung mga magagandang opportunities. And then, nagre-recover ka. Nandun ka pa rin sa part na nire-restrict mo pa rin yung sarili mo because what if bumagsak ka uli? What if bumalik uli yung hardships? Parang uncertain pa tayo sa uncertain pa tayo sa buhay uli. Kasi medyo na-trauma ka dun sa hardship na pinagdaanan mo. Kasi nakakaranas ka ng hardships before pero ito medyo malaki, mabigat yung yung ibinagsak mo, ganon. And then nagre-recover ka na, nandun ka pa din, guarded ka pa din sa sarili mo. Parang you are checking everything, your expenses, you're checking your savings, kung nakakaipon ka ba, ganon. And then, dumating ka na sa point na tuloy-tuloy ka pa din, pero nakakakita ka na ng mas malalaking mga improvements na parang, bumabalik na uli ako dun sa komportable levels. Naranasan mo na ba yung ganun? Kasi, ako ngayon, parang nangyayari siya sa akin ngayon. Medyo pag kasi ako lalabas, I mean, nakukuwento ko naman yun na lumalabas ako, ganun. Tapos, punta sa cafe, manifestation. Pero madalas, syempre, binabudget ko lang. What I mean is, halimbawa, pag andun na yung pag andun na yung income, syempre, so, make sure mo na may contribution ka ba for the bills, ganun, may mga babayaran mo ba kailangan ng bills, lahat, di ba, una muna yon. Tapos, yung necessities mo. So, mag-grocery ka,
ano ba, yung mga specific na items, depende sa'yo kung ano yung mga needs na kailangan mo. Yan, parang nami-meet ba, gano'n. 'Di ba kasama yun sa budget. Tapos, ang pinakahuli do'n is ay 'di, ito pa, yung savings. Siyempre kailangan magse-save ka ng pera. Kasi 'di ba kung galing ka na sa uncertain or galing ka na sa hardship, medyo traumatic yun na parang, "Wait lang, kailangan mas mag-ipon pa tayo." Gano'n. Kasi hindi natin sigurado ang buhay, gano'n. So, part yun, magse-save ka pa din. Tapos, pinakahuli yung wants, 'di ba? Needs tapos wants. Mauna muna yung lahat ng needs tapos dudulo yung wants. Eto lang, napansin ko kasi parang, I don't know, part kaya 'to ng breaking breaking generational cycle or ano. Kasi 'di ba may mga tao na sabihin na natin na hindi naman kasi majority ng mga tao is komportable yung buhay, 'di ba? Marami tayong nakikita, halimbawa pupunta tayo sa shopping malls, ganyan, na parang, oh, parang mukhang asensado, mukhang sagana sila sa buhay, gano'n. Parang lagi silang kumakain outside, ganyan. And then merong mga tao na hindi. And then meron ding mga tao na capable naman sila na kumain sa mga restaurants, capable sila na bumili ng mga wants nila na hindi lang yung needs, gano'n. Alam mo yun, yung parang masyado nilang tinitipid yung sarili nila because sabihin na natin na lumaki sila na walang-wala or unstable, gano'n. Unstable siguro na parang tama ba yung term ko? Hopefully tama. I'll just say it. Parang mid lang yung klase nung buhay nila, nung lifestyle nila na kailangan mag-save tayo, kailangan lagi tayo merong malaking savings kasi 'pag may emergency, ganyan. So, kailangan dito na lang tayo sa bahay or magtipid na lang tayo. Parang instead na bumili ka na, "Ay, ang mahal-mahal naman niyan," 'di ba? Mag, ah, Bibili ka na lang ng mas mura na, variety or version nung bagay na yon, gano'n. Halimbawa coffee, ako pupunta ako sa cafe gano'n. Punta ako sa ano, sa SB or sa ibang, restaurant para magkape kasi gusto ko i-try. Pero for others, they see that as luxury or parang, bakit ba kailangan mong magkape ng ganyan, eh, meron naman 3 in 1, 'di ba? Or ang dami namang black coffee diyan na parang sobrang mura lang, 'di ba? Yung amount niyan, yung 200 mo, makakabili na 'yan ng madaming sachets ng kape, 'di ba? And kape lang siya, 'di ba? I mean, ayan, apply mo siya sa ano, sa ibang mga bagay. Pero may mga tao na gano'n na nasanay na sila na sobra silang nagtitipid na gusto mo silang tanungin na, "Masaya ka ba talaga ng ganyan? Like nakakapagsaya ka pa ba?" Kasi parang yung sa katitipid ng katitipid, parang oo naman, nakakaipon naman siyempre. But it's just that parang hindi na sila nabubuhay ng parang hindi na sila mukhang masaya. Na parang, "Teka, parang ang daming masayang bagay sa mundo. Parang bakit mo kailangang tipidin ng tipidin yung sarili mo?" Like, oo nga, ang laki nung savings, pero puwede ka namang puwede ka namang lumabas ng hindi gumagastos ng sobrang mahal.
hindi mo naman kailangang gumastos like mag-fine dining para lang maging masaya. Pero ang point lang is bumili ka naman ng something new for a change, gano'n. Kasi ako lumaki ako na nakikita ko yung mga ganyang tao. Like ako hindi naman kami, wealthy, gano'n. Pero, naranasan ko yung parang halimbawa hindi ka nakakakain sa restaurants just because, may pagkain naman sa bahay, gano'n. Or magluluto na lang, ganyan. Pero yung like halimbawa napansin ko ngayon, yung tipong yung mga families na nagtataka ka na pupunta ka sa mall ng weekdays tapos bandang hapon. And then you're going to see, families na tingin mo hindi naman sila parang below average or minsan below pa na nakakapag-Jollibee sila, nakakapag-fast food sila. Na parang naisip ko, bakit 'tong bata ko parang feeling ko hindi naman kami galing sa ano, parang yung feeling ko average naman kami or sabihin na natin na maybe below average, gano'n. Pero bakit gano'n, ba't hindi ako nakakakain ng fast food, gano'n. Parang gustong-gusto ko mag-Jollibee, pero hindi ako nakakapag-Jollibee. Gusto kong mag-McDo, hindi ako nakakapag-McDo, gano'n. Like kung hindi ako mag-iipon ng halimbawa, ng pera, let's say, ano ba yung mga pinamaskuhan or yung kung merong mga mini allowances, gano'n. Kung hindi ko iipunin yun, like walang mangyayaring gano'n, walang mag-aaya na kain tayo sa labas, gano'n, or yung kahit walang celebration, yung para masaya lang, 'di ba? Para maiba naman yung ambience, 'di ba? Parang lumaki ako sa gano'n. So, parang ako masyado kong ano yun, parang ang dami kong limitations, ang dami kong hindi nagawa sa sa buhay or yung kahit na sabihin natin na, kasi ngayon ano na, mas social media na, eh. Noon kasi, when I was growing up, um, TV and then mostly magazines. Like wala nga naman din masyadong ako makitang magazines. Pero 'pag nakakita ako ng mga magazines, parang dun ko nakikita na, "Oh my God, ang dami palang mga products na parang kakaiba siya." Parang ang ganda nung review. Like usually halimbawa mostly cosmetics or mga parang pabango gano'n na parang, "Ang ganda-ganda naman nito, parang magkakaroon kaya ako ng ganito?" Alam mo 'yun, like maa-achieve ko ba yung makakabili kaya ako ng ganito? Tapos 'pag tiningnan ko yung price, hala, sobrang mahal, parang thousands yung price niya. Parang isip ko, meron ba talagang mga taong bumibili nito? Parang noon kasi wala pa akong siyempre bata, so wala ka pang, idea or concept ng, yung mga status sa buhay na meron kasi talagang mga taong mayayaman, may mga taong well-off, merong tao na, average sila, and then merong taong totally, they live in poverty or maybe in between, maybe below average, gano'n. Gano'n. Mapapansin mo na lang na merong mga pagkakaiba kapag lumalabas ka or halimbawa magta-travel kayo sa ibang, places na totally dun mo na lang mawi-witness na, hala, ganun yung itsura nung bahay nila. Like paano paano sila nagbabanyo, gano'n. Or paano paano sila nagluluto, mga ganyan. I mean, merong mga tao na kapag halimbawa galing sila sabihin na natin galing sila sa baba. Tapos sabihin natin na nag-business sila or nakapagtrabaho sila sa sa well-paying na
company, gano'n. So, yung income nila umaangat na, ganyan. Tapos, and then eventually, tuloy-tuloy na, nakakaipon na sila, din umaangat na. Kaso, yung mindset nila pagdating sa pera is, um, dala-dala pa rin nila yung pagiging, paano ko ba i-word yun? Hindi na siya thrifty pa ba yung salita na yun? I mean, frugal pa ba yung term na yun? Na parang over o medyo over na yung pagiging frugal na wala namang ano, hindi naman, syempre, ayaw naman nating na mag-intay na magkaroon ng emergency para lang gastusin mo yung pera. Pero alam mo yun, parang nasasayangan ako kasi dun sa feeling na, ay dun sa idea na ipon ka ng ipon, tapos tumatakbo yung oras, ay tumatakbo yung time, or kung naniniwala ka sa time, sa past, present, and future, pero 'di ba? Pero alam mo yun, yung present mo parang hindi ka nakakalasap or hindi ka nakaka-experience ng mga the fine things in life na kaya mo naman na wala ka na dun sa phase na kailangan nating maghigpit ng sinturon. Tama ba yung term ko? Na magtipid because um, marami pang ibang gastusin. Marami tayong ibang responsibilities. So talagang mahigpit yung pagbabudget, di ba? Yung tipong medyo nakakaluwag-luwag ka na. Ayun. Feeling ko mas magandang term yun, yung nakakaluwag-luwag. Di ba? Pag yung mga tao nakakaluwag-luwag na, pag dumating ka na sa ganong point, pero pinipigilan mo pa rin yung sarili mo na gumastos kasi ang iniisip mo is magkakaroon lagi ng emergency and ah, paano ka pag nagkaroon ng emergency? Parang, yeah, I get it. Oo, andun din naman ako sa part na yon kasi nag-iipon din ako kasi alam ko na hindi certain ang buhay. Pero 'di ba, kailangan din natin na i-treat yung sarili natin. Yun yung kasi napapansin ko sa older generation na pag lagi sila nagkukuwento ng buhay-buhay nila noon, parang hindi ko sure na parang naabutan niyo ba yung parang gusto ko tanungin, naabutan niyo ba yung digmaan, mga gano'n, na parang gano'n ba talaga kahirap yung buhay noon? Kasi ngayon, 'di ba, may gano'n pa rin, may mahirap pa din yung life. Well, depende kung paano yung perspective mo ng buhay. Pero ako, 'pag nakikita ko yung mga tao ngayon, lalabas ako ng mall, gano'n, napansin ko ba't ang daming tao, weekdays. Tapos kahit yung mga students, talagang nakakakain sila ng nakakapag nakakabili sila ng fries. Oo, nakakabili sila ng fries. Na feeling ko baka araw-araw na 'to, yung nakakapag-fast food sila araw-araw na parang ayoko namang i-invalidate yung iba na baka ba kasi may makakapanood nito na parang, "Hindi kasi komportable ka kaya mo nasasabi yan, pero subukan mo dun sa sitwasyon ko para makita mo." 'Di ba? Like, ire-respect ko yung mga opinyon ng iba kung sino ang makakapanood nito, na naiintindihan ko na may iba-ibang, status, sitwasyon sa buhay. Kasi nakita ko rin yan, sa, provinces when I was growing up, gano'n. Yeah, like may mga, oo, yung maliligo dun sa may poso, gano'n. Tapos walang kuryente, um, ano ba yun, yung tabo is lata siya or ano ba yun, yung lalagyan siya nung gas, yung gasolina, tapos parang minakeshift na lang nila into a dipper, gano'n. I mean, come on, come on, naranasan ko naman yung mga ganyan na hindi lang dahil na nag-outing or nag-swimming, ha. Parang naka-experience din naman ako ng mga gano'n. So ayan, I do understand. Pero yung gusto kong i-tackle dito is
like, kayo ba, gano'n, 'pag nakakaluwag-luwag na kayo sa buhay, like tini-treat niyo ba yung sarili ninyo? Sabihin natin na this week, um, parang nagtrabaho ka tapos parang pagod na pagod ka, gano'n. Parang gusto mo naman ano, kain naman tayo sa restaurant, gano'n. Parang gusto ko i-treat yung sarili ko or gusto kong bumili ng bagong damit, gusto kong bumili ng, alam mo yun, something new na hindi siya need, it's a want, gano'n. Na kung recently usually nagbabaon ka tapos gusto mo naman kumain ng masarap, tapos hanap ka browse ka ng ano kayang restaurant puwede kong puntahan, yung hindi naman generic or yung hindi naman na yung mga napuntahan ko na before. Something na hindi ko pa nata-try, yung mga gano'n. Like meron kasi naman din siyempre na mga taong parang yung literal na bulag talaga naman sa pera na parang, "Ayan na, suweldo na, tara, ayan na." Ubos-ubos tapos 'yan petsa de peligro na sa susunod, 'di ba? Nakakaloka naman yung gano'n, parang ayoko 'yan yung mga bagay na ayoko ma-experience kasi hindi siya masaya. Hindi talaga masaya yung gano'n kaya nung may time din ano, like noon naman parang magastos na talaga ako. Pero nung medyo nagigising-gising na ako sa katotohanan na, "Hoy, umayos ka, hindi ano, hindi umuulan ng pera." 'Di ba? Kailangan mo na ano, na magtipid or mag-budget kasi like yun nga, paano ka kapag nagkaroon ng emergency? And sa akin may mga instances na din ako na napunta ako sa ganyan na sitwasyon na, "Oh my God, buti na lang buti na lang may savings ako." Like the pandemic before, my God, buti na lang may savings ako, 'di ba? Kasi mas worse kasi na-experience sa ibang mga tao, mga gano'n. Oh, well, lumalayo ako. Pero ayun, napaisip lang ako kasi, like eto, 'di ba, halimbawa ito yung kandila na binili ko, hindi naman yan need, pero want yan. Want because, well, mabango siya and at the same time maganda siya sa maganda siyang tingnan, nakakatulong siya sa ano, sa mood or sa ambience nung ano, nung video na kine-create ko, gano'n. So yan, isa, checklist, gano'n. And hindi naman siya mura, mahal din siya. Mahal din yung kandila sa binili ko siya sa ano, sa H&M ta's binili ko rin yung candle warmer. Need ba yan? Hindi, want yan. Want yan, pero gusto ko kasi ng changes, gano'n. So, kung, ang gusto kong i-point dito is kasi ang napansin ko nga sa previous generation, talagang sila 'pag tipid talaga sa lahat na parang hindi na sila nagiging masaya, gano'n. Na parang lahat kailangan 'pag may nakita sila na gastos na gumastos ka ng ganitong amount para sa ganitong bagay, parang napaka-big deal nun sa kanila, na parang ang daming comments. Like ito, sa iba-ibang tao ko 'to na-experience, hindi naman I'm not pointing to a specific ano, na 'pag may nakita silang something sa'yo, yung tipong halimbawa 'yan, yung nag-Starbucks ka gano'n, nagkape ka, sasabihin nila na, "Puwede ka naman mag 3 in 1 na lang, bakit ka pa bumibili ng ganyan?" Yung mga gano'n, questionin nila na siyempre hindi mo naman puwedeng sabihin sa kanila na, pera ko naman 'to, hindi mo naman 'to pera, 'di ba? Ayaw mo naman maging aggressive, 'di ba? Nag-ano lang naman, nag-comment lang sila ng gano'n na hindi naman siya meant para saktan ka. It's just that suggestion nila yon, gano'n. Hindi naman nila minamaliit yung kakayahan mong bumili, gano'n. Pero sa akin parang medyo naano lang ako dun sa mga gano'ng tao. I'm not sure if, yeah, if I can say na parang
Hindi, 'wag na lang baka medyo masakit yung word. Gusto kong alam mo yun, parang gusto mong i-inspire or influence a bit yung mga tao na kapag meron kang, um, na we understand na kailangan natin magtipid all the time, pero it doesn't mean na hindi mo na iti-treat yung sarili mo. Kasi parang kailangan din natin ng kasiyahan sa alam mo yun, kasiyahan sa buhay. Kasi imagine mo ha, 'pag halimbawa trabaho ka ng trabaho, gano'n. Tapos yun lang, trabaho ka lang ng trabaho. Tapos magtitipid ka lang na magtitipid. Oo, nami-meet mo naman yung lahat, nababayaran mo lahat and okey na lahat, nakakapag-ipon ka pa, gano'n. Pero napapatanong ka sa sarili mo na parang, "Hanggang kailan ba ako ganito?" Gano'n. Yung mapapatanong ka na lagi mong tinatanong yung level nung happiness mo. Kasi feeling mo may something na hindi masaya sa'yo, eh, gano'n. May something na hindi ma-heal. You're asking question na bakit hindi yung tipong hindi ka umaasenso and then you're thinking a life na sana ganito yung buhay ko, gano'n. Sana kasing yaman ko si ganyan para mabibili ko lahat ng gusto ko, yung mga gano'n. Pero minsan kasi hindi naman natin kailangan na maging wealthy para lang maging masaya, gano'n. Feeling ko kailangan lang natin ng yung balance ng kailangan meron tayong small, ano ko ba, paano ko i-wo-word yun? Yung mga maliliit na kasiyahan sa buhay, gano'n. Halimbawa, sabihin natin na, ayan ano na, suweldo na, gano'n. Parang darating na yung ano, yung salary, gano'n. Tapos nakapag-isip ka na, nakapag-budget-budget ka na. May matitira ba o hindi? May maiipon ka ba o hindi? Tapos meron pa naman, ta's naisip mo, "Teka lang, parang nakapag-ipon naman din ako ng mga last na ano, what if bumili ako ng, bagong damit?" Gano'n, parang maghahanap ako ng magandang damit kung ano, kung tingin ko okey 'yun para alam mo 'yun, para there's something new or magpakulay kaya ako ng buhok, gano'n. Parang laging kulay black yung buhok ko, magpa-blonde kaya ako ng buhok. May naipon ba ako for that? Meron naman, may pambili naman ako, 'di ba? Kasi minsan magdadalawang isip ka pa na parang, "Teka, idagdag ko na lang dun sa ipon." Gano'n, kasi para madami yung ipon ko, 'di ba? Pero parang oo nga, nag-ipon ka nga nag-iipon, pero hindi ka naman nagiging hindi ka naman na nagiging masaya. Parang nag-iintay ka lang dun sa time na magkakaroon ng emergency para saka mo ilalabas yung pera. Parang hindi naman siguro tayo nabuhay para lang maghintay ng emergency 'no? Na parang paano 'pag bukas wala ka na, 'di ba? Okey, saan mapupunta yung lahat ng naipon mo, 'di ba? Nasa bangko lang siya, 'di ba? Tapos paano kung wala naman maka-access nung accounts mo? So, nasa bangko na siya. Yun na yun, goodbye ano, parang fairy dust lang siya na nawala, 'di ba? Tapos you're going to look back sa buhay mo, like what if nandun ka na sa ano, if you believe in heaven, gano'n. Like what if nasa heaven ka or I don't know kung anong ano, kung anong belief mo. I mean, I do respect yung belief mo, pero 'di ba, what if andun ka na sa afterlife, ay na ano ka pa lang, parang pini-preview mo yung, mga nangyari sa'yo simula nung pagkabata mo hanggang sa dun sa time na ano ka na, nag-pass away ka. Tapos na-realize mo na parang, "Teka, parang ba't gano'n? Parang na natsugi lang ako ng
trabaho ng trabaho, yung mga gano'n or parang natsugi lang ako na hindi ko pa naa-achieve yung hindi ako nakapag-travel. Natsugi ako ng hindi man lang ako hindi ko man lang na-renew yung mga, yung wardrobe ko. Natsugi ako ng hindi man lang ako nakakakain sa mga masasarap na restaurant. Parang alam mo yun, ang daming regrets na possible naman siya na mangyari or possible naman na maa-achieve mo yung mga bagay na yun kung ginawa mo siya while you are still alive. Parang hindi naman kailangan, 'di ba, parang, "Oh my God, salary na, wala na akong pakialam sa lahat ng bills and all, parang mag-travel tayo," 'di ba? Hindi naman, parang siyempre common sense din naman na, kailangan natin unahin yung mga kailangan bayaran kasi mas nakaka-stress 'pag hindi paid yung bills mo. Mas nakaka-stress yung, alam mo yun, hindi ka makabili ng basic necessities. Kailangan mauna yun siyempre. Pero 'pag andun ka na sa point na nakakaluwag-luwag ka na, what if mag-create ka ng list, yung mga maliliit lang na list na sabihin natin nung bata ka hindi mo nabili. Kasi siyempre 'pag halimbawa galing ka naman sa well-off na na background, 'di ba, na family, 'di ba? Kahit ano nabibili, eh, 'di ba? Parang, ah, wala, eh, masaya ka na, eh, 'di ba? Ewan ko kung ewan ko kung anong kulang sa'yo. Pero I'm speaking to those na mga tao na sabihin natin na average and below na nung bata nung bata sila o wala silang ganito, hindi nila na-try yung mga ganyan. And then, alam mo yun, ngayon na meron ka ng buying power, gano'n. Meron ka ng income, meron ka ng savings, meron ka ng kakayahan. It's just that parang napipigilan ka lang because maraming na-tie up ka dun sa, alam mo yun, nakatali ka dun sa worries or dun sa trauma na kasi nung bata kami, kailangan tipid lang kami, ganyan. Kailangan hindi ka puwedeng hindi ka puwedeng bumili ng ganyan, parang magtiyaga ka na lang dun sa kung anong meron, 'di ba, yung mga ganyan. Magtiyaga ka na lang sa anong meron kasi okey lang naman, okey na yun, nabubuhay ka naman ng ganito lang, 'di ba? Simple lang, okey na, 'di ba? Pero 'di ba, what if mag-create ka ng list na mga bagay na pag-iipunan mo, mga maliliit lang na gusto kong kumain sa ganitong restaurant. Ito yung mga hindi yung mga impulses lang ha. Kasi 'di ba siyempre, ang bilis na 'pag nakita tayo ng sale biglang, "Ay sale na, nagmura na siya, bilhin na natin," 'di ba? Tapos mare-realize mo na parang, "Oh my God, parang feeling ko nalugi ako dun, parang hindi siya worth it." Sabihin natin na ang laki nung damit tapos binili mo tapos hindi pala bagay sa'yo, hindi mo nasuot, tumambak lang siya, so parang sayang yung pera, mga gano'n. I'm saying na gumawa ka ng list na hindi mo pa nagagawa before, hindi mo pa nata-try. Kasi sa'kin naiisip ko puro pagkain, eh, sorry. Halimbawa yung mga restaurant na hindi ko pa nakainan na parang nakikita ko lang 'pag dumadaan ako, gano'n na parang, "Masarap kaya dito, masarap kaya ano kayang pagkain meron sila?" Mga gano'n. And then ilista mo siya or mag-research ka. I-research mo na kung ano yung menu nila, gano'n. Or sabihin natin na ano bang mga bagay na gusto mo, damit, gano'n siguro. Mag-refresh ka ng mga clothes, ano ba, you check your cabinet, check your closet, check your drawers. Tapos mag-check ka, ano bang mga damit dito yung parang, "Oh my God, parang ang tagal na nito, luma na 'to." And magpalit ka naman, 'di ba?
parang something new para madagdagan or ma-replenish. Kasi I'm not sure kung naniniwala ka dun sa ano na, um, paano ko ba i-ano yun, yung kamay 'di ba kapag kailangan mag-release ka ng something para may pumasok na bago. Nakalimutan ko yung ano, yung term or yung proper phrase dun. Pero, kapag puno yung nasa kamay mo, kailangan mag-release ka ng something from that para may papasok na bago. Ayun. Buma puma Ngayon ko lang naisip pero nakalimutan ko. Alam ko may proper na ano yun, proper na wordings yun, eh. Sorry, nakalimutan ko. Pero if you get, kung nakuha mo, I mean, yun yung pinupunto ko. Na wala ka shit. Sorry. 444, angel number 444. My God. The universe. Approve ba to ng universe? Oo. Breaking generational. Keme. Nagpakita siya, nakita ko lang. Damn. So yeah, thank you universe. Thank you universe. 444 pa din siya. Feeling ko kakasimula pa lang nito eh. Ganyan yung mga angel numbers na nakikita ko. Ay, nagpalit na siya. 45 na. O yun. 'Di ba, mag-create ka ng list ng mga bagay na kaya mong i-afford na hindi mo pa nagagawa before, 'di ba? Kasi siyempre may mga tao din naman na nagawa na nila yung mga gusto nila and then yeah, tuloy mo lang, 'di ba? Alam na nila 'yan, eh, alam na nila 'to. Pero for those people na nagho-hold back pa din kasi feeling nila, alam mo 'yun, pangmayaman lang 'to. Ayun, ayun naalala ko yung kwento. I-share ko yung kwento na 'to. Kasi may time, may time na nagpapa-manicure, pedicure ako, gano'n. Tapos may isa do'n na pumasok parang sabi niya, "Uy, ano nagche-check siya sa phone niya parang, "Ay, ang sarap naman, ang sarap kumain dito," gano'n, "ang sarap ng mga pagkain." Tapos sabi nung isa ano, parang, pangmayaman lang naman 'yan." Gumanon siya na parang naisip ko, napaisip talaga ako na bakit? Bakit may mga taong gano'n na nagsasabi na pangmayaman lang 'yan? Para kasi sa'kin, kung in dahil ang topic ko din lang naman dito is manifestation, affirmations, or a spiritual awakening. Kasi pagka ganyan na sinasabi mo yung mga bagay na pangmayaman lang 'yan, parang sinasabi mo sa mundo or sa universe na hindi mo deserve yung mga gano'ng bagay. Sabihin na natin na hindi mo pa naman talaga siya maa-afford, gano'n. Na parang kasi andun ka sa point na limited lang talaga yung resources mo. Yung salary mo is enough lang, 'di ba, para dun sa kailangan mong bayaran, gano'n. Sabihin natin na nakakaipon ka naman, kasi kailangan din natin mag-ipon, gano'n. Pero medyo, alam mo 'yun, hindi ka talaga makagastos ng malaki kasi wala, eh. Sadyang sadyang gano'n pa yung buhay mo as at this moment. Pero I want to inspire you na I mean ako din kasi dumaan din ako sa ganyan nung time na galing ako sa komportable and then bumaba ako. I mean galing din ako sa ganyan na nagwo-worry din talaga ako sa expenses. Pero ang isa ko sa mga natutunan is 'wag mong sasabihin na yung mga bagay is pangmayaman lang, kesyo hindi mo sila ma-afford. Sabihin na hindi ko naman sinasabi na gumastos ka na lang bigla na, "Ay hindi pala ano, parang gagastos na lang ako kasi ayoko ma-feel na ano."
tapos biglang may mga hindi ka pa pala nababayaran na bills. Wag naman gano'n. Ang sinasabi ko lang is, wag mong kontrahin yung mga bagay na kaya na maa-attain mo naman in the future. Hindi mo pa siya makukuha in the present kasi wala ka pa dun sa wala ka pa sa comfortable na sitwasyon. Pero wag mong i-a-affirm, kahit biro lang siya, wag mong i-a-affirm sa sarili mo na pangmayaman lang 'yan, or wala akong wala tayong, ayoko sabihin kasi ayoko mag-affirm ng mga ganyan. Ayoko talaga kasi na-witness ko na 'yun sa ibang mga tao din na laging gano'n yung sinasabi nila. So, ang nangyayari, gano'n din yung nagiging buhay nila. Huwag mong i-affirm yung mga negative na mga bagay. Huwag mong sabihin 'yan kasi powerful yung mga salita natin, eh, powerful yung words natin. Siguro yung ganitong part is mauulit-ulit ko 'to sa mga iba, sa mga susunod. Kasi, um, importante yung ganitong lesson and hindi siya woo-woo lang. I mean, I know hindi naman tayo puwede maghanap ng proof na scientific proof, pero on my experience, marami na ako nakitang mga tao na gano'n sila magsalita sa sarili nila, na hindi nila ma-afford yung mga bagay-bagay. So, 'pag nakakakita sila, like for example sa akin or sa ibang tao na may mga na bago yung damit ko or may something na bago akong binili, parang halimbawa sale tapos bumili ako, parang, "Uy, sale sa ganyan," gano'n. Alam mo yung madalas hindi ko na lang pinapakita kasi may ka may comment sila agad na, "Ay, bumili ka na naman ng ganyan, magkano na naman 'yan, mahal na naman 'yan." Mga gano'n. Parang lagi nilang pinipigilan yung, paano ko ba sabihin yun, parang pinipigilan nila lagi yung swerte sa kanila, gano'n. Naiintindihan ko naman na realistic lang tayo na yun nga, magba-budget ka, gano'n. Parang kailangan prepared ka, gano'n. Unahin mo muna yung mga needs. Pero 'wag mong kontrahin yung mga bagay na kaya mo namang ma-achieve. Kasi sayang, eh. Yung ibang tao yung ibang tao, ang dami nilang na-a-achieve sa buhay, ang dami nilang na-afford, nabibili. Tapos minsan 'pag tinanong mo naman sila, wala, ano din lang naman sila, galing din lang naman sila sa, hindi hindi comfortable na buhay. Pero yun na, as of now, nakakabili na sila, nakaka-afford na sila. Anong difference? Anong difference nun? Kasi hindi sila nagsasalita ng masama towards sa kanila. Hindi sila nagsasalita na, "Wala akong ganyan, wala yung ganito or ganito lang yung buhay natin." Yun niro-romanticize yung ano, yung niro-romanticize yung poverty. I mean, please, 'wag tayong gano'n. Kasi hindi minsan kahit pabiro 'yan, hindi man natin pero yun kasi yung tumatatak sa subconscious natin and yun yung nangyayari sa tunay na buhay. Hindi lang natin napapansin, pero magtatanong ka na lang sa sarili mo na bakit parang hindi ka umaasenso, bakit parang hindi ka umaangat. And what I mean na asenso is hindi naman kailangan na, "Oh my God, millionaire ka na kinabukasan," or gano'n. Parang hindi naman, 'di ba? Parang paunti-unti lang, eh. 'Pag mapapansin mo na parang may improvement sa buhay mo, na parang dati sa ganito ka lang kumakain, pero ngayon nakakakain ka na sa mas mamahalin na restaurant, sabihin natin na gano'n, or mas average na restaurant, gano'n. Tapos next time, mo na din yung, mas fine dishes na sobrang mahal, sobrang expensive, na
hindi mo akalain na mata-try mo, mga gano'n. Ang napansin ko lang kasi sa mga tao and yeah, the older generation is mahilig sila magbitaw nung mga salita na parang laging walang improvement, walang asenso, walang ay, no, no, do not say it. Do not say it. Do not. No. Piper, no. No. Ayun. Siguro na-gets mo 'yun, 'di ba? Huwag tayong magbitaw ng mga gano'ng salita. Kasi wag nating kontrahin yung mga swerte sa buhay natin. I mean, yung swerte is maraming maraming swerte, maraming opportunities na para sa atin. It's just that tayo rin lang yung madalas na kumokontra. Nawala ako bigla kasi bigla lang kasi pumapasok yung mga kwento dun sa ano, sa isip ko, ano yung i-she-share ko. Parang ang i-she-share ko lang dapat is eto lang, eh. Gusto ko lang naman i-share 'to na bumili ako ng ano, eh, ng something dito sa Lush. Kasi eto, nung last na nakabili ako ah, sa store na 'to is, many years ago. Bumili ako ng shampoo bar, gano'n. Yung kulay green, hindi ko sure kung Jumping Juniper yung pangalan nun, gano'n. Kasi everytime na napapadaan ako dun sa store na yun, parang gandang-ganda talaga ako na parang gusto kong bilhin lahat ng nandun. Kaso siyempre ang mamahal naman. Parang, yeah, siguro sa mga tao na very well off, kayang-kaya lang nilang bumili diyan in a whim, gano'n. Pero yeah, I'm not saying na hindi natin afford. Ayan, 'wag nating kontrahin, sample 'yan, wag nating kontrahin, 'di ba? Yeah, oo, how can I affirm that na mabibili ko rin lahat ng gusto kong bilhin sa store na 'to. Pero ngayon uumpisahan ko, bumili ako ng isa uli, gano'n. Noon kasi nakakabili lang ako siguro mga 2 beses lang nakabili ako ng perfume oil. Hindi ko sure kung nandito, eh. Hindi ko sure kung nandito 'yun. Ay, ito, 'to. Eto, bigla bigla tayo naging product keme. May 15 minutes pa ako. Ay, madumi pa siya. Hindi ko na kasi siya nagagamit. Pero kung familiar ka sa ganito, yung perfume, oil perfume? Solid perfume, I mean, sorry. Solid perfume pala. Solid perfume siya. Eto siya, yung Karma. Mabango 'to sobra and favorite ko 'to. I mean, ayoko lang siyang gamit-gamitin kasi parang ang alam ko obsolete na 'to, eh, pero matagal ko na 'tong nabili. Tapos eto naalala ko nun, dinala ko 'to dun sa office and pinatong ko lang talagang gano'n sa desk ko. Tapos 'yan may nakapansin na isa kong office mate, nakita niya yung price kasi this is worth, 400 450, I'm not sure kung nakikita mo siya, 450. Sabi niya sa'kin nun parang nakaganyan siya, nakabaligtad. Hindi ko naman intention, na ibaligtad siya. It's just that nakabaligtad siyang gano'n. Tapos nakita niya yung price. Sabi niya, "Ha? Ano ba 'yan?" Sabi ko, "Ano, pabango, oil pabango." Tapos sabi niya sa'kin, "Ha? Bumili ka ng ganyan?" Tapos sabi niya parang, "Diyos ko, pang-ano na 'yan, pang-grocery na 'yan." Parang hindi na ako sumagot na anything, parang hinayaan ko lang siya. And I do understand naman yung sitwasyon niya sa buhay. It's just that, alam mo yun, another example na yung mga tao na ang hilig nila na magsalita ng mga gano'n na parang pinagkakait nila na hindi nila kayang bumili ng mga bagay na meron yung iba. Kasi kahit na sabihin natin na hindi mo pa naman talaga afford, oo, realistically, hindi mo natin afford. Pero every time na sinasabihan natin, nagbibitaw tayo ng mga gano'ng salita, kinokontra mo yung idea na hindi ka na makakabili ng ganyan.
Hindi mo matatamasa yung ganyan sa buhay, 'di ba? Hindi natin kasi alam yung kung anong meron na possibilities or opportunities in the future. So, bakit natin kailangang kontrahin na makakabili tayo ng, the fine things in life? Bakit natin minamaliit yung sarili natin? Alam natin na hindi tayo kasing well-off ng ibang tao, pero 'wag nating maliitin yung kakayahan natin na hindi tayo makaka-afford na kung ano yung meron yung ibang tao. I hope that makes sense. Parang sorry, medyo jumbled lang talaga yung mga pagsasalita ko. Ayun lang, hindi ko makalimutan yung story na yun sa kanya, and yung taong kasi na yun is lagi siyang gano'n, parang siya rin yung tipong hindi yung halimbawa may ano, parang, "Uy tara inom tayo," mga gano'n. Tapos siya rin yung nagwa 1, 2, 3. Alam mo if you know, 'di ba, hindi nagbabayad gano'n, sama siya ng sama sa gano'n. Mahilig siya, parang, nakarinig siya na, "Uy may ano, may inom." Sama, gano'n. Tapos yung pala wala naman palang pang-ano, wala palang pambayad, walang pang-inom, o yun, parang iisip siya ng paraan para makatakas agad, gano'n. Yung tipong pagbayaran na, gano'n. Parang yung bigayan na ng ano, ng ambag, wala, nawawala na siya, 'di ba? So, parang alam mo yun, nakakalungkot na 'pag gano'n yung tao is parang hindi talaga sila nilalapitan ng swerte. Kasi, "Ba't ka ganyan?" Yun gusto ko itanong na, "Ba't ka ganyan?" Parang kasi kung iisipin natin halimbawa yung tipong law of attraction gano'n, parang masama din kasing ginagawa mo sa ibang tao, masama yung ginagawa mo sa sitwasyon. So, therefore, yan din yung bumabalik sa'yo, parang no wonder kung bakit hindi ka makahanap ng magandang, alam mo yun, hindi mo ma-achieve yung fine things in life because yung mindset mo kung paano mo tratuhin yung ibang tao is parang tini-take advantage mo lang sila. So, the universe will act na, okay, you are operating in negativity, therefore, eto yung mirror, ibabalik ko rin lang yan sa'yo. So, 'pag nakakita ka ng mga tao na nakakaabili ng, alam mo yun, yung mga bagay na hindi mo ma-achieve, hindi mo mabili, sasabihin mo sa kanila na, "Sus, nagbibili ka pa ng ganyan, puwede namang" 'di ba, nagsa-Starbucks ka pa, puwede namang 3-in-1 na kape na lang bilhin mo, 'di ba? Bibili ka pa ng perfume, pang-grocery na rin 'yan, mga gano'n. So, parang anyways, bigla ako na-stress, na-share ko lang. Check ko nga kung mababango pa siya. Product review, biglang, oo nga magwa 1 hour na ako. Sorry ngayon ko lang kasi biglang pumasok sa isip ko yung gano'ng kuwento. Wala naman kasi akong script. Mabango pa siya, mabango pa. Ito yung itsura ng loob niya. I hope nakikita niyo, kulay orange siya. Amoy siya ng orange and mahilig ako sa amoy ng orange. Yung mga kandila ko na iba dito is orange siya. 'Pag nakakaamoy ako ng orange na, scent, 'yan gusto ko yung mga ganyang pabango. Ay, ang bango. Ayan, so gano'n na lang siya, para ko siyang ginagawang tiger balm na inaamoy-amoy ko na lang siya para maging masaya. Pero hindi ko siya ina-apply sa skin kasi nasasayangan ako. Siguro 'pag nakabili ako ng perfume nito kasi kanina nanggaling ako nga sa Lush, meron pala silang perfume talaga nito na mas malaki. Ayun, so targeting ko 'yun na bilhin, gano'n. 'Yan. So ngayon pala magma-manifest na ako na mabibili ko yung Karma, yung Karma na pabango, gano'n. Mabango talaga siya, oo. Oh, 'di ba nakikinig ka lang biglang na-sales talk pa kita, oh, punta ka na sa ano, sa Lush. Unboxing tayo. Dito ko siya tatapusin, 'di ba, na gusto kong ma-inspire ka na 'wag mong masyadong tipidin ng tipidin yung sarili mo.
karapatan natin na makalasap ng ginhawa sa buhay, gano'n. Kasi siyempre iba-iba naman yung klase ng ginhawa sa buhay, 'di ba? Kasi magkakaiba tayo ng antas sa buhay, 'di ba? Yung kung ano yung maybe siguro para sa'kin, parang big deal na 'to na parang, ngayon lang uli ako nagkaroon ng ganito." Pero sa ibang tao parang, "My God, meron akong 10 na ganyan." 'Di ba? Parang that's fine, 'di ba? Ayokong maging nega na parang, "Oh, eh, meron ka ng 10 gano'n. Meron ka ng iba-iba, 'di ba? Ayoko ng gano'ng mindset. Palitan natin yung gano'ng mindset na kung meron siyang 10, makakabili rin ako ng ganito ng iba-ibang variety. Oh, 'yan. Ma-achieve ko rin 'yan. Makakabili ako ng iba-ibang variety ng shampoo bar, gano'n. Buksan ko ha. Galing siya sa Lush. 'Yan. At pera kong pinambili ko dito. Kasi matagal ko na 'tong iniisip na tinititigan ko 'to na parang gusto ko uling bumili ng shampoo bar. Kasi naisip ko, gusto kong palitan yung, shampoo kasi is L'Oreal, gano'n. Pati yung, purple shampoo ko is L'Oreal din. Kasi para yung sa kulay ng buhok. Napansin ko gusto kong i-try ito. Kasi ang bango, eh, ang babango nung mga shampoo bar nila. And nung dati na nakabili ako ng, if I'm not mistaken, Jumping Juniper talaga yun. Kulay green pa siya noon, I think. Or baka Godiva yun. Ito siya. Ay, kakalat siya. Ang title niya, ang pangalan ng shampoo bar is New. Ayan. Nagchikahan pa kami ni ate kanina doon sa Lush kasi ang sabi niya, natutuwa ako doon sa sales, doon sa nagbebenta doon. Kasi mama-chika siya, which is ako talagang gusto ko yung mga gano'n na sales, associate. Kasi marami silang alam sa product na binebenta nila and lagi silang masayahin. I mean, ewan ko, sa akin lang na para ma-attract mo yung mga customers, para ma-attract mo yung mga tao sa kung ano yung sinasabi mo, binebenta mo, mag-operate ka dun sa point na masayahin ka, na gusto mo yung ginagawa mo and lalapit talaga yung mga tao. Wala akong balak bumili nito kanina, pero matagal ko nang chine-check yung mga items na nandun. Pero feeling ko nakatulong din na may storytelling na sinabi sa akin, may kuwentos na sinabi sa akin si ate. And then bili ako. Kasi sabi niya ito daw is maraming bumibili ng mga Chinese na ito mismo, itong New na shampoo bar. Napansin niya, sabi daw niya, wala daw Lush sa China. I'm not sure if that story is true or not, pero okay, sige, I'm going to hear your story. I'm a listener. Gano'n. So, pinakinggan ko yung story niya. Sabi niya, napansin daw niya na ang daming bumibili talaga na Chinese. Yung Chinese na non non-Filipino, non-English speaker. Kasi daw, pag pumupunta daw sila doon sa store nila, parang talagang marami silang pinamimili. Like siguro pa nag-wholesale na. Sabi ko, baka naman nire-resale nila kasi walang Lush sa China. Sabi niya, hindi ko sure eh. Parang hindi naman siguro. Parang feeling daw niya, parang may something daw dito na ang daming bumibili na Chinese. So, parang sabi ko, okay. So, ibig sabihin, hindi pala kayo nalulugi. Sila yung biggest, ano yan? Sa kanila kayo nakakakuha ng malaking sales. So, pala yun. Ganun lang yung mga chikahan namin kanina. And then yun, nag-try din ako ng ibang mga, yung mga perfumes, gano'n, or yung mga what do you call that? Body spray. Ayun, tina-target ko din, gusto ko rin bumili ng gano'n. Pero do'n muna ako sa, um, um, need/want kasi paubos na yung shampoo ko. So, ito yung binili ko. Parang hindi na ako nag-skimp na, sige, bibili ako ng isa, ita-try ko uli. And ito ang bango niya. Ang amoy niya is, ang sabi dun kasi is amoy may cinnamon. I'm not sure kung nakasulat dito. Meron pa akong 2 minutes. Kung naabutan mo pa yung part na 'to, ayan.
Tapusin mo na hanggang dulo. Ayan. Nakasulat dito, new shampoo bar with stimulating clove and cinnamon oils and a peppermint infusion for a massage directly onto hair and scalp. Okay. Made in Japan. Oh, really? This is made in Japan. Pero ang bango talaga niya. Parang kaamoy siya nitong Karma. Um, ang sa madaling sabi, ang maaalala mo dito is para siyang amoy temple. And ako gusto ko yung amoy ng temple na parang amoy insenso. Pero gano'n siya, para siyang spicy, para siyang something na oriental. Maganda ba yung term na oriental? Basta para ka nasa something na sacred space, gano'n. Pero mabango siya. Para siyang smoke, amoy ng usok na mabango, gano'n. Ayan. Na-excite na ako. Kanina siyempre bago ako nag-video, naligo muna ako, pero inubos ko muna yung isa kong shampoo. May laman pa siyang kaunti pero gusto ko 'tong i-unbox dito sa video para masaya. So 'yan, meron na akong isa, 'di ba? So sa mga susunod, pag-iipunan ko uli yung ibang variety or other products dun sa Lush and then 'di ba, paunti-unti mafo-fulfill ko yung goal ko, if ever man na goal ko pa siya in the future na bibilihin ko yung mga products na nasa Lush. O 'di ba, ayokong sabihin sa sarili ko na hindi ko kaya. Kailangan ko sabihin sa sarili ko na I deserve the fine things in life. And kung sino ka man na nanonood, I want you to affirm na, I deserve the fine things in life. I deserve the fine things in life. 'Di ba? Ako kasi gano'n yung sinasabi ko. Kapag halimbawa kakain ako sa magandang lugar, I deserve na nandito ako sa lugar na 'to. I deserve na kumakain ako sa restaurant na 'to. I deserve this blessing. Kahit ano man yung belief mo. You have to believe in yourself. You have to program your own consciousness na kaya mong ma-achieve yung mga bagay-bagay sa buhay, mga pangarap mo. Gano'n. Yun lang. Ang bango. So, bukas, ta-try ko 'to shampoohin. Cutie. Ang bango-bango talaga niya. So, ayan, isang manifestation. Simple, maliit lang na manifestation, maliit lang na, manifestation sa buhay. Pero, 'di ba, hindi natin kailangan na agad-agad yung mga mag-intay ng mga malalaking manifestation sa buhay. We can manifest little things, 'di ba? And be happy with it, 'di ba? Yun lang. Bye-bye.